Pilipinas, magandang umaga po sa inyo lahat. The 17th of August. Ito na ho, umpisa na hong imbestigahan matapos ang sumbungan. Pero bago ang lahat, special thanks po sa aming mga public service partner, Tinapayan Festival at ang Sogo Hotel Sogo. Mula noon hanggang ngayon, nananatiling katuwang ng bitag si Mr. Chito Chavez ng Tinapayan Festival sa pagtulong sa ating mga kababayan. Nagpapasalamat ang hashtag Ibabitag Mo sa kanilang mga libreng special breads na ipinamahagi sa mga nagrereklamo sa Bitag Action Center. Tinapayan Festival, ang tinapay ng Maynila. Katuwang ang Hotel Sogo sa serbisyong publiko, hatid ng hashtag Ibabitag Mo para sa ating mga kababayan. Libre, malinis at ligtas na accommodation ang hatid ng Hotel Sogo para sa mga nagrereklamo sa Bitag Action Center na hindi agarang makauwi sa kanilang mga probinsya. Maraming salamat, Hotel Sogo. So clean, so good. Ang aming tanggapan ay matatagpuan ho sa Ritual Center, 102 Timog Avenue, Quezon City. Lahat ho ng mga reklamo at sumbong sinusuri ho namin, inimbestigahan, binibigyan aksyon at solusyon at may tatak ho ang aming serbisyo at tulong. Tatak, bitag, bitag Tulfo. Ako po si Ben Tulfo. Ito po yung hashtag Ibabitag Mo. Ngayon, sa pambansang sumbungan ni Ben Tulfo, hashtag Ipabitag Mo. Ang usapan hiram lang. ORCR sinangla ng walang paalam. Business partner nagtatago na raw. Konduktor, sinuspindi na nga sa trabaho, binugbog pa raw ng amo. Pangarap kong tour sa Korea na pornada, pinsan kong buo, tinakbo ang aking pera. Ang lahat ng yan, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag Ipabitag Mo. Katuwang niya sa negosyo by Dorobot Manggagancho. Biktima po isang Pinoy caregiver sa London. Umuwi sa Pinas para lumapit sa bitag. Hiniram lang ang ORCR ng kanyang pangnegosyong truck. Subalit, nailipat ang pangalan sa kanyang business partner na walang deed of sale. Paano nangyari kaya ito, no? Alamin po natin buong detalye ng sumbong. Panoorin. Bali, business partner ko siya kasi may dump truck din siya, may dump truck din ako. Ina-advise niya ako kung paano mag-manage ng truck kasi babae nga ako lang mag-isa, single mom ako. Kinuha niya yung trust ko. Tapos hiniram niya yung ORCR, original ORCR ng sasakyan, ng dump truck. Kasi sabi niya yung magpapabiyahe daw, gusto makita yung original. Sabi niya 3 days daw ibabalik, huwag akong mag-alala. Binigay ko, gusto kong ibalik ni Roblendo ang dump truck ko. Di ba sana pag nang-scam ka, di ba pag nang-scam ka, sana isang bagay lang, tapos punta ka na sa ibang tao, lahat talagang kukunin niya lahat sa akin eh. Yung dump truck ko, yung mga cheque ko, yung income ko, tsaka yung bahay ko. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag Ipabitag Mo. Tulad ng lagi naming sinasabi, galit po sa mga abusado, manggagancho, dorobo, manloloko. Iyan po ang dahilan kung bakit mayroon pong hashtag Ibabitag Mo. Makakasama natin ngayon live ang magre-reklamo si Charlotte Wong. Magandang umaga sa iyo. Magandang umaga po, sir. Kumusta ka naman? Okay lang po. Medyo ako hihingi ng paumanhin kahapon dahil nasobrahan ang haba ng aming programa, hindi kinain 2 oras, kaya nabump up yung story mo, kaya kami una sa lahat. Kamusta yung stay mo naman sa Hotel Sogo? Maganda po, komportable. Komportable, okay. At nakatulog ka naman maayos? Opo, kasi pagod ako sa biyahe. Pagod ka sa biyahe. Yung po namin ginagawa mga bossing, kapag medyo hindi ho na ere o kung minsan malayo, ang ginagawa po ng hashtag Ibabitag Mo ay yung aming partner host public service, ang Hotel Sogo. Mukhang may natutulog sa pansitan. Good. Ka matutulog dyan. Alam mo naman, binibigyan na kita ng cue. Yan po'y siniguro po namin dalhin dyan kapag sila po'y, penalty po sa amin. Dahil nandito na po sila maaga pa. Lahat po ng mga lumalapit po sa amin, kami po ay nagpapasalamat lagi sa Hotel Sogo. Dahil ito ho yung aming partner ho when it comes to public service. Wala po kaming kinikita riyan bagkos good deeds lang po. Ganun po yung mga ginagawa po namin dito. Okay, Charlotte, dito na, okay ka na. So, ready ka na, hindi ka kinakabahan. Kinakabahan po, sir. Bakit ka kinakabahan? Katuwang mo ako eh.
dapat kabahan yung loko-loko ng gancho sa'yo. Eh. Sige, tanong ko sa'yo, paano mo nakilala tong business partner mo at anong pangalan ng business partner mo? Pangalan niya po Roblendo Custodio. Pumunta kasi kami ng Cebu. Kasama ko yung kaibigan ko na hauler din. Tapos may kontrata sana kami doon, sir. Hindi kami sinipot, kaya tinawagan siya kasi magkakilala sila. Okay. Yun, pumunta siya, tinulungan niya kami. Pero 2 weeks lang kami doon sa Cebu. Umuwi na kagad ako ng Negros. Nang pagtulong sa'yo, paano mo siya naging business partner? Binigyan niya kami ng biyahe sa Cebu. Nung bumalik ako, sinabi ng contractor ko na kaibigan sa Cebu na bakit ka nandyan, umuwi ka dito ka magbiyahe. Okay. So umuwi ako, gusto niya sumama na business partner. Sabi ko, oh, sige. So hindi talaga siya business partner, industrial business partner, namuhunan siya? Hindi po namuhunan, bali may mga PO po ako, sir. Tapos nakisabay siya sa biyahe ko. Okay, so kumbaga tawag dito, ride on. Po. Ride along. Yes po. Okay, sarap ng buhay niya. Ride along lang. Anyway, sige. Ano nangyari kung bakit itong truck mo ay nalipat sa pangalan at kaninong pangalan? Mas maganda na intindihan. Yan yung sinasabing truck mo. Yes po. And then yung truck mo niyan, nangyari. So, kasi normally, pag nalipat mong pangalan yan, absolute deed of sale, or may deed of sale dito, tama? Opo. So, ano nangyari yan? Parang nalipat ang pangalan ng truck sa kanya? Bali yung nangyari po, yung nag-attach na nga siya sa akin. So, yung mga biyahe sa akin din dumadaan yung pera. Tapos sabi niya, siyempre, dapat tuloy-tuloy yung biyahe namin. Sabi niya, mayroon din daw siyang biyahe. Kailangan daw ng ORCR. SOP naman talaga po yun na hinahanap yung ORCR ng magpapabiyahe. Kaso lang that time, sinabi niya sa akin, dapat daw original ORCR kasi baka hindi maniwala yung ano. Okay, so binigay mo sa kanya original ORCR? Nag-aantubili po ako pero binigay ko. Pero binigay mo. Okay, sige. In 2016, nang mabili ang second-hand na dump truck, naging business partner niya si Roblendo. Sa hauling business, hiniram nitong si Roblendo ang kanyang ORCR at ibinalik after 3 days. Daw. And June 2020 na mag-renew ng plaka, hindi pala sa kanyang kapangalan dump truck. Paano nangyari ito? So, nailipat niya yung pangalan ng ORCR sa pangalan niya. Opo. Paano mo nalaman to? Pumunta po ako ng LTO para mag-renew ng dump truck ko. At that time, COVID. Doon, medyo delayed ako ng renewal. Okay. Saan mo ni-renew? Sa Cebu? Sa Bacol, sa Himamaylan po. Okay. So, nung malaman mo, pag-check mo, hindi nakapangalan sa'yo? Oo. Kanino nakapangalan? Sa kanya na po. Sa kanya. Nung malaman mo, anong ginawa mo? Tinawagan mo siya? Umiyak po ako, tinawagan ko siya. Sabi niya, huwag kang mag-alala, ibabalik ko yan. Okay. Ibabalik sa'yo. Roblendo Tan Custodio. Okay. So, dito sa parting to, nagtataka ka. So, sinabi mo ba sa LTO na, teka muna, may problema tayo riyan sa akin yan eh. Hawak mo bang original ORCR ng dump truck mo? Hindi sir, kinuha niya. So, nagparehistro ka, tinanong mo lang, pero wala kang ORCR na hawak? Mayroon po yung photocopy namin. Yung photocopy na lang, nung chinek mo, nalaman mo na hindi sa'yo. Sige, sa linya ng telepono, kakausapin natin ng Chief Operations ng LTO Region 7, Alden Belza. Magandang umaga sa iyo, sir. Sa linya ba natin telepono yan? Hold muna, sige. Okay. Nasa linya na ba? So for the time being, habang nire-redial po natin at this point, kung nasa linya pa, dinadial natin muna, sigurado ako, nakahanda to si Alden Belza. Kung nakikinig ka, tinatawagan ka namin. So open your line para ma-imbestigahan natin. Una sa lahat, ako'y nagtataka kung bakit nailipat yung pangalan, ito yung ORCR sa pangalan niya. Pero ito, originally nasa pangalan mo. Sa mama ko. Sa mama mo. Sa mama mo. Okay, sige. Ang mother mo ang nakapangalan to, pero lumalabas, okay, nalipat niya sa pangalan niya. Apa.
binili mo ba to sa kanya o sinanla sa'yo? Binili ko po yun sa may-ari po, Okay. first, second owner. Okay, nakapangalan na sa nanay mo? Oh, Ano pangalan ng nanay mo? Virginia Wong. Virginia Wong. Okay, sige. Mr. Alden Belza, magandang umaga po sa inyo, sir. Sir, good morning po, sir. Good morning. Okay, sir. Maraming salamat sa pagtanggap po ng tawag, sir. Live po tayo sa IBC TV 13 at CLTV 36. Ito ho yung problema po nilapit po sa amin, sir. Kukonsulta mo muna namin sa inyo na originally yung dump truck po niya, nagpaparenew siya sa pangalan ng mother niya. Galing po siya sa abroad at nalaman niya nung i-renew yung ORCR, nailipat daw po sa pangalan nitong pinagkatiwalaan nila o business partner, nakakasama, Robledo Custodio. Paano po ba, sir, mangyayari na hindi naman nagkaroon ng absolute deed of sale at nalipat sa pangalan niya? Hiniram lang yung sinasabing ORCR at nakapangalan na sa kanya. Ano pong posible nangyari dito, sir, sa ginawa po ng suspect dito? Sir, first of all, good morning sa listeners mo, sa iyo din, sir, no? Sa ma'am. Kanina po, nireview ko yung transaction ng details nito. Actually, Okay. this was transferred to Ma'am Virginia Wong on February 22, 2016. That's right. Ngayon, then sometime in 2019, it was transferred to Mr. Robledo Custodio. Ano, sir, it was transferred in Baez District Office. Yung procedures natin, sir, sa pag-transfer ng ownership, meron tayong nire-require na highway patrol clearance. No? And secondly, yung inspection report. Tapos yung private motor vehicle, as I assume na private na yung registration niya, original CR, tsaka original deed of sale and transfer conveyance. The possibility is that this was presented to the district office with all the original documents plus yung ID ni ma'am, tapos yung mga deed of sale. Kaya Yes, sir. tinanggap. Okay. Yes, Sir, dito tatanong ko lang, sir, una sinasabi ninyo, 2016 nag-transfer of ownership, sir. Pero bago ma-transfer yung ownership, sir, 2016, natural, dapat dito may kasunduan o kasulatan allowing that transfer and then papakita rin ng license or anything or ID that indeed they're allowing transfer. O do you need any transfer na yan? Ibig sabihin, nabili, sir, as matibay yung deed of sale? Absolute? Yes, sir. Dapat may deed of sale yan. No? Okay. First, actually, for history lang, yung sasakyan was first registered in 2013 under a certain Myrene Garupa. Okay. Then, 2016? 2013. 1-3, sir. Yes, that's the 13. In 2016, na-transfer siya yung ownership. Tama? Yeah, nag-transfer siya to Ma'am Virginia D. Wong. So, Okay? Ngayon, okay. Yes, sir. Continue, sir. then, pag 2019, September 26, 2019, na-transfer siya sa pangalang Robledo Tan Custodio. Ayun na nga, sir, ang Okay, sige. Sir, Yes, sir. pagdating sa mga transfer na to, saan po dapat, ano dapat to? Nasa the same region, the same city? It could be transfer anywhere. Dapat ba yung transfer of this ownership must also be in the same office na nagawa yung from 2013, 2016 to 2019? Hindi ba dapat ganon? Not exactly, sir, kasi meron mo siyang original na OR at CR. I presume Okay. OR yun. Alright. Ngayon, may original siya na deed of sale na present. As per Citizens Charter of 2019, series of 2019, sir. Okay. Ang So- kailangan lang sa pag-transfer ng yes, sir, Yes, sir, continue. Ang kailangan ng pag-transfer ng ORCR, is the original PNP High Patrol clearance. PNP, Macro etching, PNP clearance, sir. Macro etching, micro-etching, yung motor vehicle inspection report which is done sa local district office, yung photocopy ng ID, okay. no, ng mga owner, saka vendor vendi, tapos original CR, tapos original na deed of sale. Okay. Sir, uunahin ko siguro muna, sir, kasi ako'y nalilito. Kasi first, there must be an original absolute deed of sale. Tama, sir? Correct, sir. And Yes, correct. nothing will supersede the original absolute deed of sale. And then Correct, sir. the original ORCR showing from the previous owner, transferred now because of the, sabi natin absolute deed of sale and the supporting identification card or ID nung seller to the buyer who now, wanted to have it transferred to his name. Tama, sir?
Correct, sir. And then you need to have a highway patrol clearance kasi titingnan doon sa micro-etching na makikita. Yun nga talaga yung vehicle na hindi chinap-chap. Tama, sir? Correct, sir. Alright. Kini-question po lahat yan nito po, sir, ng nagmamay-ari, na anak ng may-ari, si Charlotte Wong. Yung proseso at nagtatanong siya, paano nangyari yung absolute deed of sale, original absolute deed of sale? Wala naman silang pinarmahan. Wala rin yung sinasabi, yung hawak niya nga yung hiniram niyang yung original. Pero with that, sir, kahit na hawak niya, ay sa pangalan pa rin ho nung sinasabing nagmamay-ari unless nagkaroon ng absolute deed of sale. And then everything follows, highway patrol, para ang highway patrol makikita yung micro-etching and all the other IDs supporting that indeed yung nangyari ay nagkaroon ng seller na ilipat na talagang absolute deed of sale doon sa sinasabing buyer. In this case, itong itinakbo ng pangalan ay Custodio. Okay, sir. So with regarding ka, ma'am, siguro may na-present silang dokumento doon. Well, kung sinasabi po rito, sir, na nagmamay-ari, walang ganon, they're fake ho lahat. Talahi po ang tawag doon. Yes, sir. Okay. May solusyon din tayo dyan, sir, para maimbestigahan yan. Okay. So, the first thing we should do, as per ma'am, I do believe na ita-transfer natin siya sa Intelligence and Investigation Division. Under sa Central Office po yan, sir. Sa Central Office? Yes, sir. Na LTO, Highway Patrol? Central Office ng LTO po, sir. LTO. Yes, sir, kung ita-transfer sa Central Office ng LTO, pero naganap po yung transaksyon sa probinsya po eh. Baka gano'n, babato naman ngayon ng Central Office papunta roon sa sinasabing lugar na kung saan nagkaroon ng absolute deed of sale. And gagawin po ng Central Office. I know that they will investigate on the basis of material evidence, documents presented, kung paano nangyari po, sir eh. I know ganun po ang gagawin ng Central Office, sir. Intelligence Central Office. Exactly doon sa sinasabing the procedures na dapat gawin, kasi yun din ang gagawin sa central office natin, hindi pwede magbago. So ngayon pa lang, sir, hindi ba dapat, the burden of proof, dapat doon sa branch po ng LTO na kung saan naganap po yung sinasabing transfer because they have all the documents that they should be presenting. Tama, sir? Sir, under 2019 Citizens Charter, yung filing of complaint, especially on investigation on illegal transfer of ownership of motor vehicle, ay nasa IID po. Okay. So, pero sir, I understand what you're saying. Yung pong sinasabing protocol. Pero sir, ang mga evidence po na nagagamitan, material evidence, must be coming doon sa sinasabi nilang nagkaroon ng transfer. All those are the basis for the investigation. Di ba po, sir? Correct, sir. Okay, so bakit natin ililipat na hindi pa natin nakakalap yung mga ebidensya kinakailangan? Hindi ba sir, obligahin po muna ninyo kung ito ay under Region 7, sasabihin nyo doon sa branch, show us all the evidence, show us all the pieces of evidence na para makita natin pati yung sinasabing absolute deed of sale. Kasi magiging dokumento po yan, sir eh. The crime committed, which is falsification, and then hindi lang po yan, sir. So ako po, sir, investigator po ako, sir eh. So if I were to investigate, kahit sa media po kami, working with the law enforcers and all those other scamming or fraud, this is the way to do it. So ang aking po, sir, dahil Chief Operations po kayo ng LTO Region 7, nangyari po ba sa rehiyon ninyo itong pag-transfer of ownership na hindi po walang pahintulot, walang absolute deed of sale and all that? Di pa ba, sir, nasa burden ng sinasabing branch na kung saan man nangyari ito, magpapakita sila kung anong binasehan kapag wala, may mananagot po rito. Bais Negro, sir eh. Sa inyo pa rin ba yung Bais Negro, sir? Correct, sir. That's under the supervision of Regional Office 7. Baka, sir, sa akin na lang, para to cut short na lang dito, sir, without having to talk about the process and the flow, I'm not after the procedural aspect pag-iimbestiga. Ako, sir, I'm after ito yung mga documents necessary to do the proper investigation. Kasi kung na-miss natin, sir, masasayang pong oras. So, hindi ba, sir, pwedeng tawagan ninyo ang Bais Negros and ask for all the documents that should be presented na pwedeng ilipat po dito sa main office na para dito po magawa po nilang pagsusuri at kapag napatunayan po na mayroon pong problema rito, mananagot po yung sinasabing Bais Negros office ho ninyo dyan. Hindi nila ginawa yung tamang proseso
based on the standard na dapat sundin, kasasabi niya lang po sa original absolute deed of sale, original ORCR, photocopy of the seller and the buyer, and the HPG clearance micro-etching. Lahat po ito, sir, hindi nangyari. So, doon pa lang, sir, hindi na po dapat ipinapasa to. Mag-uumpisa po sa inyong investigation. Merong heads will roll. May gusto po ako makitang matapyas ang ulo rito. Ganon din po ang gagawin ng inyong main office. Nakabantay po kami, sir. Siguro, sir, we now inform you kung maaari, nakatingin na po ang bitag dito. Siguro, sir, I will give you tomorrow, Friday, or maybe Monday that we have a results on this, na lahat po ng evidence na nakita natin dito, yun din ang gagamitan pagbasihan, pag-iimbestiga. There's fraud. Meron pong fraud na nangyari dito. Fraudulent, sabihin natin, spurious document na ginamit, sir. Now I'll sound more like an investigator dito, sir. Can we do that, sir? Yeah, sure. Yes, sir. I would like to request that Ma'am Wong would submit a formal complaint, but we will subpoena the... Sir, siguro, sir, to cut short, sir, originally, my complaint po rito, we will give you the complaint, kumbaga, well, to follow na po yan, sir. We are now seen on a national TV, and ito pong, palabas na to, pwede pong gamitin pong ebidensya na. Official na po kami. We are in the fourth estate po. We have now, we're the eyes and the ears for possible scamming and scheming and the fraudulent practice ng inyong branch po yan. And I will not accuse them, but somehow, paano nangyari po ito sa BICE? Sila po ang magpapaliwanag. The burden of proof is with the BICE branch office unless kung patunayan po nila na hindi po sila negligent, hindi po sila palpak, hindi po sila nagpabaya, or di naman kaya wala pong sabwatan na nangyari. I mean, unfiltered kung sasabihin sa'yo, sir. Our standards sa bitag follow the same standard by law enforcers, sir. Yes, sir. I will subpoena the district office to submit the documents. Yun lang po gusto namin malaman, sir, before the branch office. Yes, Baka maging dump site po yung main office natin dito. Pagkatapos sasabihin, nagsayang tayo rito, ibabalik ulit para tayong pinapasa-pasa ng bola. Ako pa lang ngayon, sir, sinasabi ko, this is the way to do it. Ang bitag po, against all form of fraudulent practices, against all form of scheming and scamming, ayaw po namin may naaabuso at may nang-aabuso. Dito po, sir, may mukhang abusado rito, may mukhang luko-luko rito, at may biktima po rito sa harap ko. At kayo naman po, sir, mamamagitan po kayo, tutulong po kayo, sir. And I look forward to, yes, on Monday, meron tayong results, sir. Thank you so much, sir, okay? No problem, sir. Okay, mabuhay po kayo. Alam na natin gagawin natin. Pagtrabahuin naman yan, loko tayo. Salamat, sir. Yung problema ko rin, sir, kasi sinangla niya yung ORCR well, ko. Kung sinangla niya yung ORCR, masanla niya man, makikipag-areglo siya, maghihima siya ng matatabang rehas. Papasok dito yung CIDG. Hindi na ito pang LTO. Kapag medyo ang CIDG pumasok sa main, sa main na lang ipo-forward natin sa kung makita natin, kasi ang LTO, procedural mo sila eh. What about yung legalities? What about yung crime? Kaya ba nila magpataw ng criminal act or sila magpasampa? Hindi, magsasampa ka diretso doon sa sinasabing luko-luko na partner mo. Kaya ito, pakita natin. Palakihan mo tong si Roblendo Custodio. Sigurado ka ba ito? Opo, sir. Okay, bunutan ko na siyang bigote ito rito, putok sa buho ito, ahiting ko ito. So, yan. Yan ang nagsanla. Opo. Binigay mo sa amin yan. Totoo naman yung sinasabi mo. Manawagan ka dyan sa kolokoy na yung pendeho na yun. Sige, sabihin mo kung gusto mo sabihin. National TV tayo. Tagalog po. Yes, Tagalog kasi tinatanggap namin lahat. May waiver kami. Everything that you say. I mean, nag-investigate kami. Tama naman. Sige, panawagan mo siya. Okay, pakita muna natin. Now, go ahead. Talk to him. Roblendo Custodio, gusto kong abutin kita dahil gusto kong ibalik mo lahat na kinuha mo sa akin. Yung dump truck ko, nakipagsabuatan ka pa kay Teresa Alquizar para gawin yung bahay ko. Tapos, kinuha mo lahat ng pera, ginawa mong kapital sa construction. Yung mga cheque ko sa Silver Dragon, kinuha mo lahat, pinalitan mo ng pangalan mo. Tapos, nung nagharap tayo sa NBI, sabi mo sa akin, ibabalik mo ang sasakyan ko nung April. Tapos, mahigit na isang taon, hindi mo pa binalik. Tapos, nagtatago ka na. Tinatakot mo pa ako. May pinapadala ka pa mga tao na pupunta sa bahay, umaligid-aligid, may nagpipicture ng sasakyan ko.
Tapos nanghiram ka pa sa akin, sabi mo yung ibabayad ko sa'yo, yung cheque, yung billing ko sa Silver Dragon. Tapos sinabi mo akala ko totoo. Tapos pala kinuha mo lahat ng cheque ko. Iwan ko sa mo dinala. Pati truck ko hindi mo kinuha. 945,000 yung kinuha mong cheque. Wala akong kahit 5 na binigay mo. Mabuti lang kung nag-complain ako sa sekretarya, tapos natin magharap doon sa MDI, tumawag ka pa sa construction company, tapos gusto mo pangkunin lahat ng cheque ko. Okay, relax. Okay, sige, naintindihan Sabi ko, ko. sobrang tinaman niyo sa akin, sir. Okay, sige. Pinaghirapan ko yun. Okay, sige. Ano nangyari sa NBI? Anong NBI kayo pumunta? Anong tanggapan? Nakipag-areglo ba sa NBI? Lumapit ba siya sa NBI? Sinabi niya po na ibibigay niya daw Okay, April. that's okay. Doon sa harapan ng mga ahente ng NBI. Problema, sir, ayaw nila mabigay ng report. Paano? Bawal daw baka balikan sila. Sinong balikan? NBI. Takot sila dito? Sino Siguro, hindi kaya ako intindi, sir. Sino na ang babalik sa kanila? Yung tao po kasi wala po siyang natakot? attorney. Ng NBI natakot? Ay, anong NBI to? Anong branch? Bacolod po. Oy, NBI Bacolod! Ano to? Takot kayo sa sindikato? Di ba resign kayo pareho dyan? Kung totoo ang sinasabi nito, maayos nga kayo. Kung takot kayo, sabihin nyo sa akin, itatayo ako sa gilid nyo, NBI pa naman kayo. Oy, Department of Justice Secretary. Kung totoo man ang sinasabi nito, siguro pa-imbestigahan nyo yung NBI Bacolod, natatakot sa sindikato. Ano to? Ngayon lang ata ko nakaintindi. NBI Bacolod, I need to hear from you kung totoo nga to. I'll give you a chance to explain. Takot baka balikan kayo? Nag-NBI pa kayo. National Bureau of Investigation, takot sa sindikato. O baka tinatamad lang kayo mga bossing? Kailangan nyo ba ng tulong ko? Pakibulong lang. Okay naman, pagtutulong ako. Ganito na lang. Dito kay, itong pangalan ito, pakita nga natin yung sinasi. Oy, Roblendo, makinig ka, no? Si Ben Tulfong kausap mo. Di kita binabantaan, pero pasok ka na dito sa files namin. Galit ako sa mga manloloko, nang-aabuso, dorobo. Galit ako doon sa mga taong nilalamangan kung sino-sino. Wala akong pakialam kung sino sindikato, mamamatay tao ang nasa taas mo. Pag-uuntugin ko mga ulo ninyo. Tagaan nyo sa bato. Wala akong tinatanggap na takot-takot. Kay Bitag, pag nasa tama, kahit sino pang talpulano o hard killer mo, umayos ka. Kapag ikay trinabaho namin, haharapin kita, magtago ka. Suot ka ng diaper na makapal para hindi ka tagusan. Bakit? Baka maipot ka, maihi kasi yung lawlaw, butas-butas na karsunsilyo, umayos ka. Nandito ka na sa Bitag, umayos ka. Tawagan nga to. Baka sakaling sagutin tayo. Kapag hindi natin natatawagan na, sige, tawagan, iparinig. Nananakot, pati NBA, tinakot mo ha. NBI Bacolod, laking sampal sa inyo to. Kung totoo to ha, sigurado ka, baka naman sobra-sobrang. Sir, talagang, alam mo sir, iniwan ko talagang trabaho Sinabi para sa'yo dito. ng NBI natatakot sila, baka balikan sila. Totoo. Balikan sila ng illegal, nagre-reklamo ka na. Sige, tawagan. Sige, parinig nga kung makukontak to. Gusto ko marinig na talagang totoo, tinatawagan. Oy, Roblendo, tinatawagan ka namin para makuhaan ka ng pahayag. Total, matapang ka naman. Marami kang kachokaran dyan kung sino malalaki. Sige, harapin mo. Sumagot ka. Batingin ako ng sound. Connecting. O sige, connecting. Pare, baka biglang... The number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Please try your call later. Nagpatay. Akala ko nagpakamatay na. Nagpatay pala ng telepono. Huwag mong gagawin pagkamatay kay Roblendo. Pwede ka magpatay ng mikropono. Huwag ka muna magpakamatay hanggang hindi mo inayos to. Okay? Bahala na kami sa'yo. Ayusin namin to. Roblendo! Rolendo! Custodio! Umayos ka. Nabitag ka na. Wala akong pakialam. Natatakot pala sa NBI? Tatawagan ka namin. Malalaman namin kung saan ka rin. Magandang umayos ka. Kasi kung hindi, parang ikaw na mismo nagpasikip ng mundong ginagalawan mo. Umayos ka, umayos ka. Ito po, nag-iisang pambansang sumbungan. May tatak, serbisyo tulong. Tatak, bitag, tatak, Tulfo. Ako po si Ben Tulfo. #ipabitag mo.
Susunod, konduktor, sinuspindi na nga sa trabaho, binugbog pa raw ng amo. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Pinaratangan na sinibak sa trabaho, sinapak pa. Ito ang sinapit ng isang bus driver. Depensa ng kumpanya ng bus, Mr. Tulfo, palaaway at pasawayan. Ganun. Kaya pwede nyo lang sapakin ang empleyado nyo. Kundi naman kayo putok sa kilikili, putok sa buho. Pareho na lang yan. Alamin natin ang buong kwento. Panoorin. Isa po akong konduktor ng bus. Lumapit po ako sa hashtag ipabitag mo kay Sir Ben Tulfo. Sa kadahilanan ako po ay sinapak ng may-ari ng BBL Transit. Noong July 15, nag-usap po kami noong July 15 ng inspektor at ako daw po ay mayroong kasalanan. Hindi ko daw po natikita ng mga pasahero, so ako po ay kumausap sa may-ari na si Edmond Sosa, may-ari ng BBL, na ako po ay bigyan na ng biyahe. Dahil ang tatlo ko pong anak ay hindi na ho sapat ang sustento kasi ilang araw na po ako nakapagpahinga. Ilang araw na po akong hindi nakapagtrabaho dahil po sa ginawa nila sa akin sa trabaho. Nung pagkasabi ko po ng manghihingi po ako ng schedule kay Edmond Sosa, may-ari po ng bus company, ay nagalit po sa akin at ang sabi po ay tatanggalin niya po ako. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Okay, kasama natin ngayon, nagreklamo si Julian Ray Leonida. Magandang umaga sa iyo. Magandang umaga po, Sir Ben. Pasaway ka ba? Hindi po, Sir Ben. Okay, yan ang sinasabi na pasaway ka na raw. Sinasabi lang po. Palaaway ka rin daw. Ito pasasagutin ko muna sa iyo kasi yun ang sinasabi sa amin. Ikaw raw ay palaaway at pasaway. Yun ang sinasabi nila, tinawagan namin. Hindi totoo yan. Hindi yun totoo, Sir. Alam po yan ng mga kasamahan ko, Sir, na hindi ako palaaway. Okay. So, okay. Ngayon, sabihin natin. June 15, Sabado, kinausap ka. Opo. Ang inyong inspektor at sinabi na may kaso raw ikaw na hindi mo na singil o hindi mo nagbibigyan ng ticket itong 12 pasahero. Okay. Bakit hindi mo na bigyan ng ticket yung 12 pasahero base doon sa sinasabi ng inspektor? Anong naging Kasi dahilan? po, Sir Ben, loading area po yun, Sir Ben. Then, the next po, unloading na po. Hindi ko po matitikitan yun kasi diretso po unloading po yun, bababa din po ako. So, nung pagbaba ko, nakita ko po yung inspektor at dumapit po siya sa akin at sumampa. Okay. Ang tanong niya po sa akin... Sandali muna. Sasagutin lang muna natin. Marami yun, 12. Baka nagalit yung may-ari ng bus kasi 12, pera din yung nawawala. Sa anumang kadahilanan, kung may dahilan ka, makukuha mo ng paliwanag. Pero ang inspektor, hindi ba dapat hahanapan yung mga pasahero ng ticket? Bakit walang ticket? Ibig sabihin, nandoon pa yung mga pasahero. Nakaupo sila at wala silang ticket ng hinarapan. Marami yung 12. Opo. Yun lang ang gusto kong itanong. Kasi parang kakaiba yung sumbong mo na 12, hindi mo tinikitan. Baka inisip na may-ari, nilibre mo o hindi mo ginawa yung tamang trabaho. Total, ang inspektor naman nakakita, yung inspektor yung sabi. At sinasabi mo rito, yung may dahilan ka dyan. Dapat pakinggan din. Dahil dyan at nasuspindi ka sa trabaho ng 4 na araw. Pinagpahinga ho nila ako. Hindi ho po yung suspension, kumbaga. Okay, sige. Pinagpahinga ka. Opo, 4 na araw para maganda-ganda kapag pahinga ka ngayon. Opo, pinagpahinga po nila ako kasi nga po, maghaharap daw po kami ng inspektor. Okay, sige, pinagpahinga ka, maghaharap kayo ng inspektor. Okay, kinausap ka ng manager para humingi ng biyahe. Kinausap mo yung manager para makahingi ng biyahe. Bigla ka na lang sinapak. Nagtaas po siya ng biyahe nun. Nagtaas siya ng? Boses. Opo. Tapos? Then, pagkasabi ko po ng gano'n, iniulit ko lang po yung sinabi ko sa kanya na kailangan na po ng pamilya ko ng financial kasi nga ilang araw na po. Kaya gusto mo na magbiyahe. Okay, so
sa boses ang pagtaas? Ano ba? Paano ba nangyari? Nagalit yung Nagalit. amo mo? Nagalit sa boses, sa tono ng boses mo? Hindi Sa po. lakas ng boses mo? Hindi po. May mga taong kuminsan, para ako magsasabi sa'yo, no? May mga taong tatlong klaseng bagay na pagbabasihan pag medyo ang tao ay nabubuisit sa atin. Una, doon sa pagkikilos natin, makikita sa mata natin. O minsan sa tono ng boses natin, sa lakas ng yung tonong, may tonong galit, may tonong malumanay, may tonong mabait. So baka doon sa nangyari na yon. So, kaya sinapak ka. Kasi, Sir Hindi, Ben, kaya sinapak ka. Okay, wag mo muna akong sagutin. Tanong ko lang sa'yo, dahil sa tono ng boses mo, hindi ko naman alam yun, or sa lakas ng boses mo, o sa pag-aasta mo, may kilos na kuminsan, sa ibang tao, maiinis. So, yun ang naging basehan niya na, basta ka lang sinapak. opo, hindi naman po ako nagtaas ng boses. Hindi, basta na lang sinapak ka. Pagkatapos mo sabi, okay. And then, binantaan ka ng kanya, ng amo mo? Opo, pagkatapos Okay, siya, so binantaan ka, pag hindi ka umalis sa harapan niya, ay dahil kailangan mo ng pera, pangtustos sa iyong anak, so binantaan ka. Opo. Anong klaseng pagbabanta? Pag hindi daw po ako umalis sa harapan niya, babarilin daw po niya ako. 2 beses niya po sinabi sa akin yun. Babariling ka. Opo. Nung pagtingin ko po ng huling beses sa kanya ho, sabi niya po sa akin, ang sama mo makatingin, pag di ka pa umalis dito, babarilin kita. So, Nasa yun. labas na po ako ng Okay, gate. No? okay. Sige, okay. Nalabas ka na. Okay. May baril ba siya sa baywang niya? Hindi po, pumasok na ho siya sa loob nung huli niya sabi nung pangalawang beses po. Kaya pumasok na siya. Kaya umalis na rin po ko, dali-dali po akong umalis. Saan ka tinamaan nung sinapak ka? Dito po. Okay, nagpa-medical ka Opo. nung araw din yon. Opo, nung araw din yun. May kalmot po ako sa likod kasi tinulak niya po ko nung araw na yun. Okay, so dun sa medical mo sa ospital ng Binyan, nakasabi dyan, final diagnosis, contusion, back and left face. At may picture ka ba ng Meron po. itsura mo? Ayan, sa bukol ba yan? So yung araw din yan, yan, namaga, Opo. nasuntok. Oho. Okay, so sige, ngayon. So ano nangyari? Naghingi ba ng sorry ang boss mo? Binalik ka sa trabaho? Kwento mo sa akin. Pagkatapos niya ako hong sinapak, nagpa-blatter po kami sa pulis. Sino kayo? Ako lang po mag-isa po nagpa-blatter kasi Nagpa-blatter ka sa police, okay. Nung una nagpa-blatter- barangay tapos pulis na po. So, anong sinabi sa'yo ng barangay? Pulis ka? Opo, tapos kumuha po ako sabi ng pulis, kumuha daw po ako ng medico legal, sabi niya. Ano ba? Okay, pa-medical ka? Opo. Okay, naman pa-medical ka, bumalik ka sa police. Barangay na po. So, sabi ng police, pumunta ka sa barangay. Bakit sinabi ng police, sige, magpa-medical ka agad, ha? Kaya lang, ang ginawa mo, pumunta ka sa barangay. Opo, kasi daw po sabi nung pulis, pagkatapos daw pong magpa-medical, diretso sa barangay kasi po, meron pa daw. I-endorse may ka ng tatlong- barangay sa kanila. Opo, may 3 patawag daw po yan, sabi ng mga pulis, bago Okay, yan ang sinasabi nila. Opo. Okay, sige na. Okay. So, nandito ka ngayon para, 3 beses na nagharap sa barangay, subalit hindi ka nagkasundo ng inarareklamong amo. Hindi ka nagkasundo. Opo. Okay, sige. Oo, hindi ka nagkasundo. Huwag mo munang sagutin. Sagot lang yung opo, hindi kami nagkasundo. Nagdesisyon na sampahan mo ng kasong kriminal yung amo mo. Yan ang desisyon mo. Alright, pero ayaw permahan ng kapitan ng barangay ang iyong certificate to file action. Nakausap naman ang bitag and desk officer ng barangay Canlalay, Binyan, Laguna. Si Lester Villano. Ayaw nito makipagtulungan sa bitag at tumanggi rin siya magbigay ng number ng chairman si Ramon Morales, na chairman ng barangay. So, ayaw. Ang medyo nagkakaproblema tayo rito. So, wala ba tayong number nitong si ano? Okay, sige, ganito na lang. Sa linya ng telepono, pakinggan muna natin. Ito'y pulis to na alam lahat ang proseso. Police Brigadier General Nicanor Torre, siya po'y District Director ng QCPD, at ngayon ay kakausapin. Magandang umaga po sa iyo, General Nicolas Torre. Sir. Sir Ben, magandang umaga sa inyo mga tagapakinig. Okay. Sir, dito po sa parting to, nabugbog po itong dahil di sila nagkaintindihan, nasapak siya ng kanyang amo.
Pumunta naman siya sa pulis, sa sinabi ng pulis, magpa-medical ka agad. Nagpa-medical siya, kaya lang sinabi, pumunta ng barangay. Dito sa barangay naman, lumalabas 3 patawag na hindi. So, parang ayaw bigyan ng certificate to file action. Ito pong si Julian Ray Leonida. Ano pong nakikita ninyong pagkukulang po rito? Kung may problema man, sir, na medyo for presentation purposes, educational, informational sa mga taong pag naharap ng ganitong klaseng proseso, anong dapat gawin po nila, General? Sir, ang case sa pagkalahad nyo, sir, ay isang case ng revised penal code. Hindi yun covered ng barangay law eh. Okay. So, hindi covered ng katarungang pambarangay yan. So, I think may diferensya ang pagka-refer sa kanya sa barangay na hindi inaksyonan ng ating sa mga kapulisan. Sa barangay naman, sir, kasi parang lumalabas, ayaw rin siyang bigyan ng certificate of file action o sana kung ginawa talaga ng barangay ang tama, dapat na-refer agad sa pulis, sasabihin, physical injury yan. Meron ka ng pulis na agad. Or kung meron man nakita ang pulis, tsaka sila magbibigay siguro ng instructions pababa mo sa barangay. In this case, sa barangay, sinunod naman ito na certificate of file action. Up to now, 3 patawag ay bigyan ng certificate of file action. Ano pong dapat gawin po rito, sir? I think bumalik siya sa pulis. Ganito, sir. Bumalik siya sa pulis at kung anong police station yun, sir, pag nandun na siya, tawagan niya ako at sasabihan ko yung pulis. Kunin ang kanyang statement, i-file ang kaso, regular filing. Kasi physical injury yun, sir, maliwanag na physical injury yun. Hindi yun negotiable sa barangay. Kung hindi rin lang naman sila magkabarangay at hindi rin lang naman sila magkapitbahay. Kung yung employer-employee relationship ang sinasabi niyo, sir, revised penal code ang dapat na magamit yan, sir. General, malaking tulong po ang inyong nagagawa po rito, dahil nilinaw nyo kung hanggang saan ang trabaho ng pulis at hanggang saan ang trabaho ng barangay at ang barangay ay pangkapitbahay lamang. Pag ito Totoo yun, sir. Tama, sir, hindi ba? Employer-employee relationship. And then pag nagkasakitan, by pulis na po ito, sir. At pwede na po rito pumasok. Pero hindi po pwedeng tagawag ng barangay, sir. Tama? Yes, sir. Baka nga pwede pa ang labor law pumasok dyan eh. So another special law yun. May kulong na naman yun. At yun ay hindi pang barangay, kundi pang piskalya yun, sir. At ang maghahain nun ay ang pulis. Ayun. Sir, malaking bagay po ang ginawa po ninyo, sir. At going the extra mile, tulang ginagawa ninyo sa Quezon City. Kahit na kumisan trabaho pambarangay, nakikita po namin sa inyong 122, yung dial 122. Ang ginagawa po ng pulis ng Quezon City, kumbaga tumutulong na rin. Tumutulong pati sa barangay. Pag tinawagan ng tao, dito po sa inyo, pinakikita. Sana umabot po yung point na maging nationwide or region-wide na ang mga pulis, kahit na pambarangay, pwede sila manindigan, itama kung ano man yung dapat itama. Dito po sa parting to, marami po kaming nakikita sa inyo sa 122 at ngayon kayo nagbibigay kayo ng advice at ang pinakamagandang narinig ko sa inyo, sir, itawag sa inyo para kayo nang magtatawag doon sa police mismo, doon sa station, nitong nagrareklamo sa atin kasi binabaliwala. Pati yung barangay, sir, ayaw sumagot. Hindi naman natin pwedeng pilitin at ayaw ibigay yung number. Pati yung mga nandun sa barangay na yun, ayaw na po namin patulan, sir, sayang oras namin eh. So, yes, sir. At saka ang palagi kong guidelines sa mga pulis ko dito sa Quezon City, pag halimbawa ang isang kaso ay nakarating na sa kanila, it's best na mas malaki ang probability na dapat talaga dalhin nila sa piskalya. At kung sabihin ng piskalya na yan ay pang barangay, si piskal ang magsasabi ibalik sa barangay para sa dispute settlement in accordance to 7160, sir, yung local government code. Actually, sir, may advice din natin, sir, sa ating mga kababayan. Available yun, sir, sa internet, yung RA 7160. Nandun, sir, yung katarungang pambarangay para medyo ma-well-versed sila doon. Although trabaho ito talaga ng taga-barangay. Pero mas maganda ang ating mga kababayan, maintindihan nila para medyo pag sila ay hindi binigyan ng tamang serbisyo dyan sa kanilang mga barangay o sa kanilang mga kapulisan, pwede nilang ma-cite na ito, sir, kailangan namin ng tulong nyo. Ito ang dapat natin gawin. Based dito sa batas na to. Kasi madaling intindihin, sir, ang handbook eh. Naka-handbook yan, sir. Okay. Sir, marami na po kayong naitulong sa educational, informational,
Hindi lang po dito sa atin, but nationwide because you're citing all those things na dapat revised penal code, lalo-lalo na pag employer-employee, hindi po ito pang kapitbahay, pwede pa siguro ang barangay, pero dito sir, parang sinasabi nyo kapag medyo, ang tanging magsasabi na ibaba mo sa barangay yan, ang fiscal. Tama sir? Pwede sir, yes sir. Hindi lang tatanggapin ng piskal yan for inquest or for regular filing. Sasabihin, kailangan namin ng certificate to file action galing sa barangay. So that's the time na ibabalik namin sa barangay. Okay. Pero although sir, siyempre, ang mga pulis sir, pinakuan na rin natin, ini-educate din natin na pag mataas ang probability na hindi tanggapin ng piskal, diretso na sa barangay. Kaya lang sir, dyan sa case na yan, parang hindi, kung akong tanongin, hindi ko dadalhin sa barangay yan Ipapile ko sa piskalya. At sigurado yan sir, kung ganong na within the reglementary period, siguradong kulong na yung employer niya, binugbog niya Okay. Ang problema sir, may mga barangay talaga siguro hindi nila masyado kabisado ang kanilang trabaho at na nakaupo lang para mga bangaw na nakantungtong sa kalabaw, kalabaw na rin ang tingin nila sa sarili tulad nitong barangay na tinatawagan po natin kung kayo po nakikinig. Siguro tawagan natin ito, Charm, tawagan nga itong ito yung sa USEC ng Barangay Affairs para maturuan to at patawag tong mga nandito. Sir, kami po ay nagpapasalamat po sa inyo, una sa lahat, sa pagbigay linaw po, bigay kaalaman, educational, informational, present po namin sa inyo as a resource person. Hiniwalay niyo pong pambarangay at yung trabaho ng pulis. Malaking tulong po ang ginawa po ninyo, Sir. General Nicolas Torre, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat, Sir Ben. Okay, sige, nakita mo. Sige, ganito. At para dyan, itong mga loko-loko Lester Villano, pag ako napunta rin, tok-toking kong ulo mo, barangay-barangay ka pang Kanlalay dyan, Binyan, Laguna. Pakialam ko sa'yo, barangay Kanlalay. Or Cap Ramon Morales, hindi mo pa siguro alam itong pinagagaw, iniiputan ka sa bunbunan mo ng tao mong desk officer lang. Baka nagkakamot ng balls niya habang inakausap yung staff natin. So, ito ang aming gagawin, si Cap Ramon Morales, hindi ata alam nito. Mukhang nagkakaedad na ata ito, tsaka mukhang hindi na masyado nakakakita kasi ano na yung kanyang mata, guhit na lang Cap, kung nakikinig ka, good morning sa'yo. Kahit tao mo, medyo ayusin mo. Baka hindi mo alam itong ginagawa ng tao mo. Kailangan mukhang mabait ka naman. Pero para sa akin, kastiguhin mo itong kulangot na desk officer mo. As in, inuulit ko, boger. Sige. So ngayon dito, tawagan natin itong si Yusek Chito Balmosina. Ito talagang no nonsense to. Pagdating sa mga trabaho, I hope na matawagan natin. Ito'y wala kasing abiso to. Kung makakasagot, i-report natin. Kasi ayaw nilang magbigay ng certificate to file action, which is pampulis naman. Kung sakaling hindi natin maayos ngayon, dahil kung minsan busy to, kami na bahala sa'yo. Okay? Wala yung mga kulangot ng barangay dyan sa barangay Kanlalay. Minsan bisita ako. Ayan, sa linya ng telepono si Undersecretary Chito Balmosina. Sir Yusek Balmosina, magandang umaga po sa inyo, sir. Ay, magandang umaga. Ben, sa Bitag, sir. Ben. Okay. Kumusta na? Magandang umaga po sa lahat ng inyong taga-subaybay at tagapakinig. Well, pareho pong network natin, sir. Kayo naman doon sa may programa rin po kayo pagdating sa mga... Sir, ano pong magagawa natin dito po sa sa nagrereklamo po na hindi po nabibigyan ng certificate to file action, nabugbog po siya ng employer o pang police. Ang gusto niya lang po, sir, makakuha ngayon para naman diretso na sa police na lang balik uli. Normally, sir, ayaw po itong ganito, madali lang po. Kaya lang po doon sa may barangay Kanlalay sa Binyan, Laguna, ayaw daw po magbigay. Tinawagan po namin kanina, ganun din po sa Bitag, ayaw po magbigyan at ayaw po nilang tumanggap ng tawag ang desk officer ng barangay Kanlalay, Binyan, Laguna para i-solve yung problema na maaaring hindi dumaan sa kapitan. Ang desk officer na si Lester Villano, sir, ano po magagawa natin dito, sir? Kung pwede po, pakibigay ngayon yung detalye sa akin. Yes, sir. Sa akin at after ng usapan natin, susubukan kong tawagan yung MLDO doon, yung ating pong field officer, para ma-actionan po kagad yung complaint na yan. Okay, sir. Wala na po akong gagawin, kundi exactly kung ano po sinabi nyo, exactly, gagawin din po namin, sir. Yung pong sinasabi niyo, I'll give you the chance to whatever it is to
fix everything there, sir. Ngayon pa lang, sir, nagpapasalamat na po kami sa inyong agarang aksyon. Bibigay namin mamaya ang impormasyon, lahat na dapat na makukuha nyo, sir, pagkababa po ng telepono, sir, bago yan, ibibigay po namin sa inyo, sir. Maraming salamat, Yusek Balmasinan. Yes, sir. Salamat din po, sir. At Walang ano mabuhay naman. po kayo. Mabuhay din po kayo. Okay. Okay, ganito na lang. Sige, tutulungan ka namin at tatawagan tong Lester Villano at kawawa naman si Cap Ramon Morales, madadamay dito. May advice lang ako sa iyo, ano? Kung ako tatanungin, hindi naman kita kilala, pero may titig ka na parang titig astig. Opo, ganun po. May titig kang astig at medyo, siguro pag ganyan na, magsalaming ka na lang ng itim para hindi makita. Ganun po talaga. Ganun ang sabi sa iyo. Ganun po talaga yung mga Sinasabi sa iyo. Oo, ganun. Pero hindi naman po ganun talaga. Oo, alam ko naman. Hindi ka naman. Oo naman. May mga titig lang na ganyan. Meron nga iba, kung minsan, laging nakangiti, yun palang iwi. Minsan, may pulis ako na ganyan. Hindi. Akala ko, tatawa-tawa ka. Hindi ba ako tumatawa? Ganito lang talaga mukha ko. Siguro po, kaya niya siguro nagawa yun. Ito naman, itong dito sa parte ito, makailang beses sinibitahan ng bitag may-ari ng BBL Trans System. Hindi raw ito pinayagan ng kanilang abogado. Ang abogado niyo pasalitain. Pakialam ko sa abogado ninyo, kung magaling abogado yung harap niyo sa akin, maayos nga kayo. Isa pa rin kayo, tok-tokin kong ulo. Ikaw, kung sino ka may amo, makinig ka. Di ka pa nakakapatagpo ng kapareho ko. Subukan mo ako, baliin ko yung mga kamay mo, daliri mo dyan Ipasa ko sa bibig mo yan. Tingnan natin mabibilaukan ka ng kamao mo mismo, taga mo sa bato. Ngayon, kung itinatanggi mo, okay lang naman. Ayoko yung sasabihin, abogado. Pakialam ko, kahit sino abogadong kunin mo. Gusto mong kunin mo si Libayan, yung abogadong walang trabaho, di bigyan mo. End of story. Attorney Libayan, may kliyente ka na. Ayusin mo para magkaharap tayo rito sa pambansang sumbungan. Okay ba, Sam? Opo. Mahala sa'yo. Ito po ang nag-iisang pambansang sumbungan. May tatak, seryoso, marunong makinig, marunong maawa, umunawa. Pero sa mga sisiga-siga dyan, kaya kong tapatan kahit saan. Anumang anggulo. Kayang-kaya, bossing. Serbisyo, tulong, may tatak po. Tatak tulfo, tatak bitag. Bitag tulfo, upo tulfo, #ipabitag mo. Susunod, pangarap kong tour sa Korea na pornada, pinsan kong buo, tinakbo ang aking pera. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa #ipabitag mo. Magkukorea na sana. Ayaw kong sabihin to Naging bato pa. Pinagipunan ng 300,000 pesos pang travel, iniskam ng kanyang pinsang buo. Pinsang buong ko, naku si Maria Josep, niya, nowhere to be found. Kaya ang biktima, nagpabitag na. Buong detalye ng sumbong, panoorin. Lumapit po ako sa #ipabitag mo para po ireklamo yung pinsan ko na si Marifi Doctolero sa kadahilanan po na mag-isang taon na po hanggang ngayon hindi pa niya binabalik yung passport ko, yung ibang documents at saka yung refund na sinasabi po niya na dapat ko pong kunin sa kanya at sa agency na sinasabi po niya. Balak po talaga ako na pumunta ng Korea, magtutour po ako ng Korea and then sabi po ng tita ko, sa pinsan ko daw po ako lumapit muna, doon ko daw po ibigay yung mga papers na kailangan ko para sa application ko papuntang Korea para mag-apply ng visa papuntang Korea. Kasi tutulungan daw po ako ng pinsan ko na meron daw po siyang kakilala na agency na willing na tumulong sa akin. So, kaya nagtiwala po ako sa kanya dahil kamag-anak ko po siya. So, matotal po yung nabigay ko po na pera sa pinsan ko ay sumabot po ng 288,000. Nagbigay ako sa kanila ng ganong kalaking halaga pero hindi naman po nila nabigyan ako ng visa. Wala po problema sa akin kahit wala po akong visa. Hindi ako nabigyan ng visa. Ang importante lang po sa akin, mabawi ko yung passport ko, yung refund po. Hirap na hirap po akong singilin, sir. Hanggang ngayon, hindi ko na po makontak. Hindi po binibigay sa akin yung eksaktong address ng agency na sinasabi niya. Pumunta po ako sa address na sinabi niya, pero pagdating po namin doon, wala pong ganong agency. Sobrang sakit, sir. Sarili mo kamag-anak, ginanon ka. Masakit to, nagawin ko to ngayon, sir, na ang hirap. Kasi nirereklamo ko yung sarili kong kamag-anak.
na dapat hindi kami humantong sa ganito. Pero pinagbigyan ko siya, sir, ng mahabang panahon. Pinagbigyan ko siya ng pagkakataon na makipag-usap sa akin. Pero hindi siya sumisipot, hindi po siya nakikipag-usap. Andito lang naman ako, sir, eh. Anytime po, natawagan niya, nandito lang ako. Ako na po yung naagrabyado, pero ako na po yung halos magmakaawa sa kanya. Ang sumbong iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Pinsang buo mo to, ha? Opo. Okay. Sinubukan niyo bang mag-usap-usap kayo magpamilya? Kasi kung pinsan buo mo to, kapatid ng nanay mo to or kapatid ng tatay? Kapatid ng nanay ko po. Alright. Nag-usap ba kayo Opo. ng nanay mo at saka mga tiyahin mo? Opo. Hinggil sa kasong ito, sinumbong mo yung pinsan mo? Opo. Okay. Ano naman ang napag-usapan ninyo sa pamilya? Nung pumunta kasi nung umuwi po kasi ako nun, sir, nung namatay yung lola namin. Doon po Okay. nagka-anuhan po kami nun. So, Nagkaanuhan kayo? nagkita-kita po kami nun, sir. Alright. So, pumunta po ako sa kanila, kasama po yung tita ko. Tapos kinausap, Tita mo as in yung- nanay? yung isang tita ko po. Okay. Pumunta po kami sa lugar nila, doon sa barangay po nila. Para makita yung pinsan mo? Kasi nung time po yun, sir, nandoon po siya. Okay, Nasa so Bicol po. lumalabas ganito na, nagsama ka ng isang tita mo, Opo. na kapatid ng nanay mo rin, Opo. para kausapin yung tita mo, Yung nanay po niya. yung nanay nitong pinsan mong buo. Opo. Anong pag-usapan ng mga tita mo at yung nanay mo, tsaka kayo, nagkaroon ba ng pagkakataon yung pinsan mong narareklamo mo ngayon, parang lumalabas, swinitik ka, nandoon ba? Sabi po, sir, nandun po. Pero So, hindi po humarap sa amin. Okay, so hindi humarap. Opo. Okay. Bakit hindi siya humarap? Yun po ang hindi ko po alam, sir, dahil hindi po talaga, ever since po hindi talaga siya humarap sa amin. Simula nung kinukuha ko sa kanya yun. Okay. Close ba kayo ng pinsan mo? Hindi po. Bakit ka nagtiwala sa kanya? Dahil din po sa tulong din po ng tita ko, sir. Dahil sa tita mo? Opo. So, Tsaka, bakit yung tulong ng tita mo na parang naggarantiya, dapat siya ngayon, dahil siya kung hindi dahil sa tita mo, hindi siguro aabot sa ganito. Kaya ako una sa lahat, kung pamilya, dapat mag-ayos-ayos sa Opo. pamilya, no? Ayaw kasi masira ang pamilya niyo, mag-aaway kayo dahil lang dito sa parting, no? Na pwede naman siguro pag-usapan sa loob ng pamilya. opo. Okay? Parang sinabi mo, pag sa loob ng barangay, tapos nag-uusap-usap na, hindi kami pwede manghimasok, patatapusin mo muna namin yung sistema ng sa loob ng barangay. Dito kasi, kaya ako nagtatatanong, para siguraduhin ko na lahat ginawa ninyo. Opo. Hindi na kayanan ng mga tita mo, ganun din yung isang tita mo na anak itong pinsang buo mo at nanay mo, magsama-sama, na hindi na-resolve yung issue. Opo. Anong sinabi ng tita mo na nanay ng pinsang buo mo na hindi na nga, walang nangyari dun sa 200,000 pisong ibinayad mo sa kanya, ang hinihingi mo lang yung passport mo na lang kasi hindi natuloy. Para. Opo. So, mahirap bang hingin yung passport na nakuha na nga yung 200 na parang ginaancho ka na roon at passport na lang hinihingi mo, parang ang hirap, pati lahat nagsisinungaling, sinabi sa'yo, ang sa'yo, kukunin mo lang yung passport, tigil na. Sa iyo na yung 200. Parang napakabait mo doon eh. Parang, kumbaga, sige, kung kailangan mo yung 200, naloko mo na ako, akin na lang yung passport ko. So, ganun bang pakiusap mo doon sa tiyahin mo na, auntie, okay na sa akin kahit total, okay na kung nakatulong naman ako sa 200,000, passport lang kinakailangan. Hindi naman siguro mahirap makiusap ng ganun. Wala naman siguro mawawala. Opo, nung pumunta po kami doon, sir, kinausap ko po talaga yung nanay po niya, tsaka yung kapatid po niya. Okay, ano sabi? Ang sabi ko po sa kanila, simple lang ang hinihingi ko. Yung resibo lang ng mga pinagkagastosan ko, tapos yung refund po, na kailangan ibalik nila sa akin. Sandali. Refund pa ang hinihingi mo? Yes po, may refund po. Okay. Akala ko kasi parang sabi mo kanina, passport lang ang kailangan mo. So parang, sige, ngayon ay gusto mo ng refund. Baka yun ang dahilan kung nagastos niyo yung pera, pinsan mo yan. Opo. Kaya hindi siya nagpapakita at tinatago niya kasi malalaman na swinetic ka niya. Ngayon naintindihan ko na. Opo. Magulo kasi yung pag-uusap natin na lumalabas na akala ko, sige,
akin na lang yung passport ko. Ngayon, humihingi ka ng mga itemized statement kung paano nang nagastos. Yun po yun, sir, yung una po na yung refund po. Tsaka yung inano ko po sana, sir, doon sa barangay, na hinihingi ko lang po sa kanya is yung resibo po, tsaka yung refund po, ng pang plane ticket ko po, tsaka pang hotel. Yun lang naman po, sir, tsaka yung passport po. Pero yun, hindi Yan po... ang dahilan kung bakit ayaw niya magpakita sa'yo. Siguro po. So, hindi, yun ang dahilan. Wala siyang pera nagastos niya. Or saan niya mang ginamit, nahihiya siya, or ewan natin, makapalang mukha niya. Pinsan mo to Ayaw ko makasakit sa loob ng pamilya ninyo. Kung talagang gugustuhin mo rito, at nawala na gawa ang pamilya mo at dinulog mo sa akin, Apo. ang aking tanging magagawa, anumang mga bagay na magpapatunay na nagbigay ka sa kanya at pinuntahan mo yung MR, Philippine Travel Agency. Emenda. Okay, ano nangyari? Wala raw. Wala. Nung pumunta po ako doon, sir, sa sinabi po niya na address, wala pong lumalabas na meron ganung ba agency. talagang itong... so ano tong MR Philippine Travel Agency? Wala nito? Wala po. Wala pong lumabas doon, sir. So okay, bakit hindi magawa ng mga tiyahin mo, nanay mo, sa tulong ng nanay mo na ibigay na lang yung address ng agency. Baka yun ang tinatago niya dahil talagang tinakbo niya. Inistafa ka lang Yan din po, sir, yung isa sa dahilan. Yun na yung dahilan. Opo. Hindi sa isa sa dahilan. Yun na yung dahilan. Yun din. Kaya ayaw niya magpakita sa iyo. Kung meron kang mga hinahawakan, hindi natin siya pwedeng pilitin kung makipag-usap sa atin. Pinsan mo to. Opo. Yung mismo nga yung mga tiyahin mo at nanay mo at kapatid niya, nahihiya sa ginagawa niya. Siya talagang makapalang mukha. Pinsan mo to, tama? Opo. Binigay mo na aming litrato ng pinsan mo. Opo. Gusto mong pakita natin? Sige po. Okay, sige. Pinsan natin. Pakita mo si pinsan. Yan ang pinsan mo. Opo. Marife Doctolero. Doctolero. Yun bang apelyido? Doctolero ka rin? Opo. Siya po. Siya, okay. So, gusto mong kausapin? Sige, lakihan yung picture, kausapin. Sige, baka sakaling nanonood siya ngayon, na hindi, siguro akala niya, hindi mo kaya. Sige, pagbibigyan kita na medyo mag-usap kayo, na hindi muna ako manghihimasok kasi baka pwedeng mahilot sa loob ng pamilya. Meron kasi, pakinggan mo sana ako, no? Opo. Meron kasing tumutulig sa mga tulfo. May abogado, karamihan abogado, inggitero, walang magawa, walang kaso. Basta lang ang kanilang krusada at advokasya, sirain ang pangalan ng tulfo, si Rafi, ako, pinababayaan kasi magugutom, walang kinikita, abogado yon. So ngayon, sa parting to, gusto kong sabihin sa'yo, kausapin mo muna para hindi tayo matuligsan na si Tulfo nakikialam, itong bitag na to nakikialam na pwede naman pag-ayusin sa pamilya, baka kasi sabihin, lumala dahil nang himasok ako. Apo. Ganun ang laging sinasabi, kasi pinanghimasukan ng Tulfo Or, nasa barangay na, pinag-aaway nitong mga Tulfo. Kaya kung minsan, hindi na nagkakaayos dahil pinag-aaway ng mga Tulfo. Ngayon, baka ako naman ngayon, akusahan, itong Tulfo na maangas, itong walang sinasanto, pinag-aaway kay mga pinsan, Opo. medyo, baka maka-score tong kolokoy na abogado na taga Baguio. Alam mo yun, kilala mo siguro, yung anak, yung son-in-law ni Mayor, yung Mayor ba? Sino ba Mayor ng Baguio dito? Si, Magalong. Si Magalong pala. So, son-in-law ni Magalong na laging tinutulig sa mga Tulfo. Para sabihin ko sa iyo, hindi sa natitinag ako doon sa mga abogado kung sino man yan, rerespetohin ko muna sa pamilya, baka sakaling mahilot. Okay? Manawagan ka sa pinsan mo na hindi muna ako magsasalita. Baka kasi mahilot pa, maayos pa. Pag nagsalita ako, baka lumala pa. So, step 1 muna tayo bilang respeto sa loob ng pamilya. Alay mo, baka biglang sumama ang loob ng iyong mga tiyahin at iyong mga pinsan. Ba't ka ako nakialam? Ba't ka nagpumunta, nagpabitag, ipinabitag mo pinsan mo? Parang ganon. So, quiet muna ako. Sige, kausapin mo ang pinsan mo. Okay? Pakita natin ang pinsan niya. Yan, kausapin mo siya. Doon siya. Yan, kausapin mo siya. Gusto mong sabihin sa kanya. Ate Karen, sa tagal na panahon na pinagbigyan kita ng pagkakataon na humarap sa akin.
Para, simple lang sana yung hinihingi ko sa'yo. Samahan mo ko doon sa sinasabi mo na agency. Tinatawagan kita pero hindi ka sumasagot. Mini-message kita pero hindi mo ko sinisin. Sabi mo, bigyan kita ng pamasahe para makuha lang yung gamit mo. Pinadalhan kita ng pera. Pero pagkatapos, binaliwala mo ulit. At ikaw simple lang naman. Simple lang naman yung hinihingi ko sa'yo. Yung passport ko lang, yung mga resibo. Samahan mo lang ako sa agency, doon tayo magpirmahan. Kung talagang may agency ka na ipapakita sa akin, pwede mo akong samahan doon at doon tayo magpirmahan, doon tayo magsulian ng passport ko. Ang sakit, Ate Karen, hindi ko... Sir. Hindi ko to ginusto. Hindi ko ginusto na umabot tayo sa ganito kasi nakakahiya eh. Ilang beses ka nang pinatawag sa barangay pero hindi ka sumipot. Pinuntahan na kita sa Bicol, kinausap ko na mama mo at kapatid mo, pero hindi ka rin sumipot. Hindi ka din pumunta. Kaya sabi nila may pisakin, ituloy ko na lang daw po. Kasi hindi din po nakikinig yan sa magulang, sir eh. Okay. So, ganito. Okay, nanawagan ka na. Bilang respeto pa rin sa pamilya ninyo. Kung ang pamilya ninyo magdidesisyon, dapat buo kayo para may pressure sa kanya. At least, hindi ko pinangunahan. Baka sakaling mag-spill over to sa mga tiyahin ninyo. Sabihin, nagpabitag ka pa. Ayoko yun, okay? Naintindihan kong sitwasyon mo, pero ginagalang ko pa rin pamilya nyo. Para walang masabi kung sino man dyan, na parang pakialamero kami, sa halip na maayos na, pinagwatak-watak namin ng pamilya. Maingat din ako pag pamilya. Okay? Sa totoo lang po, sir, lahat naman na po, buo na po yung desisyon na ipaano ko na po. Okay. Kayo ba nagpabarangay? Yes po, nagpabarangay na po ako, sir. Alright. Ano nangyari sa barangay? 3 beses po kami pinatawag, hindi po siya pumunta. Di sa parting to, pag 3 beses na pinatawag, alam na ng barangay ang gagawin dyan. Okay, dan sa linya ng telepono, ang XO ng Barangay E. Rodriguez, Quezon City, si Nelia San Vicente. Ma'am, magandang patanghali na po tayo. Ma'am Nelia San Vicente, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, sir. Sir Ben, ako po si Nelia San Vicente. Ako po ay Executive Officer ng Barangay Irod. Okay. Sige ma'am, salamat sa pagtanggap po ng tawag namin. Naka-live po tayo sa IBC TV 13 CLTV. Ito lang po kasi baka kabisado yung kaso po nitong lumapit po si Joy L. Perez doon sa kanyang narareklamong pinsan ng passport. I don't know kung anong nangyari sa barangay kasi pamilya po to. Naiilang din po ako pag medyo dating sa ganitong klaseng reklamo. Nawala. Piano, okay, nawala. Kunin mo na lang ang certificate to file action. Nakukuha ka na? Hindi po ako din lang, sir, binigyan. Bakit lang? Kasi hindi daw po ako taga doon sa Quezon City. Taga-Tagig daw po ako. Hindi daw po, wala daw po akong para mabigyan ako ng certificate of file action. Humingi na po ako nun, sir. Taga saan? Bakit? Taga saan ka ba? Taga-Tagig po ako. Bakit ka nag-file sa Quezon City? Kasi nandun po yung pinsan ko nakatira sa Quezon City po. Okay. Ang dahilan dahil nandoon siya sa Quezon City? Yes po. Doon po siya nakatira. Hindi pumunta yung pinsan mo? Hindi po. So taga Quezon City yung pinsan mo? Opo. Yan na ba si Nelia San Vicente? Ma'am Nelia San Vicente, balik ulit. Thank you. Ma'am, parang hindi niyo raw kayang bigyan dahil hindi residente yung ito nagrereklamo, taga-Tagig. Pero yung kanyang inarereklamong pinsan ay taga-barangay ninyo. Ano pong, bakit po? Ganito po nangyari yan, sir. Si Ma'am Joy po, nagpunta noong December 22 sa barangay upang ireklamo po yung kanyang pinsan dahil siya po'y nagpalakad ng tourist visa para sa Korea. Nakapagbigay po siya ng 267,000 pesos doon sa kanyang pinsan. So ito pong pinsan niya ay residente po na New York Mansion na nasasakop pa ng Barangay Irod. So after po namin siya i-blatter, inassist po namin siya, pumunta po kami doon. Kasama po siya
kinausap po namin ng admin ng information at kinausap po namin yung information regarding po dito kay Miss Marifi. Ang sabi po ay doon po siya nakatira pero pumapasok po tuwing gabi lang daw po siya umuwi. So in-advise po namin dahil po si Ma'am Joy ay pinsan naman po si Marifi, in-advise po namin na bumalik para po sa mga pangalawang pagkakataon na maimbita at makausap ulit. So sa pangalawang pagkakataon hindi naman din po nagpakita si Marifi. So advice na lang po namin na siya po yung mag-formal complaint. Okay. Hello po. Ma'am, walang nangyaring patawag kasi hindi ayaw humarap. Okay, pero ma'am, hindi ba pwedeng mabigyan siya ng, ako yung nagtatanong lang, baka magmumukhang ignorante ako rito. Hindi ba pwedeng mabigyan ng certificate to file action ng hindi taga-residente ng yung kanyang narereklamong pinsan ay residente ng barangay ninyo? Sir, hindi po kasi hindi na po jurisdiction ng barangay dahil ito po ay taga Parañaque. Yun po yung sinasabi ng guard na nagpa-receive po ng summon yung barangay Layason. Ang sabi daw po ay lumipat na sa Parañaque. Okay. So, ang ginawa po ng Lupon dahil hindi na po siya residente at hindi na rin po jurisdiction ng barangay, ay na-dismiss po itong kaso. Na-dismiss? Yes, sir. Pwede ho ba kayo mag-dismiss ng kaso? Yun, sa Lupon po yan, sir. Siguro ma'am, ako magtatanong lamang, mukhang nakakatawa. Wala pong karapatan mag-dismiss ang kaso ng barangay kasi hindi pa napapaayos. Mukhang may problema po kayo, ma'am, Sino man po nakikinig po sa atin, ako naman, kahit na paano, wala pong karapatan mag-dismiss na para natalo to dahil wala pa kayong ginagawa. Dahil wala pa kayong ginagawa, hindi nyo ma-dismiss sa katamaran ninyo. Kung sakaling ayaw magpakita, ang dapat nyo magagawa, total, hindi naman kayo sinisipot na 3 summon, December pa, it's very simple. Bigyan niya ng certificate of file action para magamit niya, magdemanda siya kung gusto niya, although it's family problem. But the mere fact na binigyan niyo siya ng pagkakataon, pagkatapos i-dismiss niyo lang, mukhang nakakatawa, ma'am. Sir, ma'am, sandali muna. Mukhang nakakatawa. Only the court can dismiss it. Dito po, hindi kaso. Bigyan niyo lang siguro certificate of file action. Residente niyo po yan. Nagbiyahe pa po siya sa Parañaque. Kung saan niya man dadalhin yung kanyang kaso, sa kanya po. Wag po kayo magdi-dismiss ng kaso dahil wala pa kayong ginawang pagdinig. Hindi naman nagpapakita sa inyo. Siya po ay nagbiyahe pa mula Parañaque, Taguig, papunta po rito. Ngayon, kung lumipat sa Parañaque, sabihin nyo nang gayon. Siguro ilang beses ka nakapunta roon. Hindi sumisipot, pang-apat. So therefore, certificate to file action, never dismiss something, yung complaint na wala pa kayo nagawa. Other than that, negligence ang tawag po dyan. Opo, sir. Siguro, ma'am, ganito na lang. Sige, solution na po, Marami na po ako na sinabi. Ano pong solution natin ngayon, ma'am? I-dismiss niyo pa rin? Sir, i-dismiss niyo pa rin ba, ma'am? Ma'am, i-dismiss niyo pa rin ba? Sir, kasi hawak na po. Ma'am, i-dismiss mo pa rin ba? Sir, hindi po kasi akong may hawak. Well, ganito. Dati, ikaw ang nagsasalita, XO ka, i-dismiss ba rin ng barangay niyo? Gusto niyo, ganito lang, ma'am, para wag po kayo mapahiya. Research muna, basahin mo muna ang trabaho ng barangay. Basahin mo, bumalik ka sa akin, paliwanag mo uli. Mag-research ka pa. Sabihin mo sa kapitan mo yan. Naintindihan mo? Do not make decision. Sabi mo, hindi ka mag-dismiss. Bakit mo sinabing dismiss? Kasi kung nag-dismiss yan, iharap mo sa akin ng barangay. Sandali, iharap mo yung... Sandali! Nag-dismiss ka kaya kita sinesentro doon. Kasi kung mag-dismiss ka, dapat pati yung sinasabing ang pag-dismiss niyan, gusto ko makita yung lupon. Opo, tama po, sir. Ngayon, kung ikaw nagsasabi, yung lupon ba talaga nag-dismiss? Opo. Pakita mo sa akin ang dismissal. Bakit? Anong dahilan? Para dalhin kita kay Yusek Balmasino, Barangay Affairs, para doon ipatawag kayo. Simple lang hinihingi, certificate of file action, isa ka pa, pati isa pang barangay ninyo. Tanghaling tapat na, ayoko maging mainit sa iyo, hindi pa ako gutom, busog pa ako, ayusin mo. Mag-research ka muna, ha? Tatawagan kita at gusto ko sa susunod, tama lang yung sagot mo. Hindi ko sinasabing marunong ako sa iyo, trabaho mo yan pero mas maganda i-research mo pa, ha? Opo, pero tulupon po. I-research mo pa rin, i-research mo, hindi, makinig ka, i-research mo,
Gusto kong pakita mo ang dahilan, ibigay mo sa akin through a letter that why are you dismissing it? Sa tagal ng panahon, nagkaroon na ng panahon yung taong pumunta ng Parañaque since December pa to hanggang pinakahuli, kailan? February po. February. Nakinig ka, Nelia. Kung sino man ang kapitan mo, kahit na tumakbo kay Josefina Belmonte, wala akong pakialam. Hindi naman si Josefina ang in charge yan eh. Barangay ito, under Yusek Balmasino. Simple lang, ma'am. Ako ho'y nagsasabi sa inyo, i-research mo lang pagkatapos bigyan mo kami ng kopya para masuri namin yung hakbang ng inyong lupon. Sige At po, pagkatapos, ipo-forward namin sa DILG, sa USEC of Barangay Affairs. Tapos pag-aaralan namin kasi the next time, gagawin kong topic yan sa Bitag Live para medyo palawakin pa. Kung tama kayo, kung mali man ako, sige, sasabihin ko na mali ako, pero kung mali kayo, hindi ka makakalagpas sa akin. So, in the meantime, ilalarga muna kita, babalik ka, ipapaliwanag mo. Kasi para sa akin, para makapagsampa siya ng kaso na ilang beses kayo binaliwala, hindi kayo narespeto. Natinag-ayo eh. January to February, tapos lately, didismiss nyo. Ano to? Dapat na umpisa pa lang, didismiss nyo, sabi, out of jurisdiction. Ayokong sabihin na medyo... Sige na nga. Sige, I'll talk to you again. Ayusin mo muna, mag-research ka pa, mama. Have a nice lunch. Okay, welcome po. Sige. Nice lunch pa. Makakakain ka pa, sinabi ko. Ganito na lang. Simple lang. Respetuhin ko muna ang pamilya ninyo. And then from there, we take it. Ano? Simple lang hinihiling mo. Paano ka makakapagkilos? Ayaw makipagkita ang pinsan mo. No way na maayos kayo. So the only thing is certificate to file action. Okay? January, February, hindi sinipot. Late nilang sinasabi na, nila. Parang dinismiss nila. Di naman po nila sinabi sa akin, sir, doon na dismiss nila. Alam ko na. Alam ko yan eh. Oh, baka naman yung ano dyan, abogado dyan na son-in-law ng Baguio. Tulungan mo itong barangay dito para naman maimbitahan kita. Para medyo magiging guest kita, total. Magaling ka na abogado eh. Vlogger na abogado ka eh. Dahil higit sa sumbungan, investigahan at mga reklamo, binibigyan ng solusyon at aksyon. Ang nag-iisang pambansang sumbungan, may tatak po. Tatak bitag po. Iba po ang bitag, ha? Iba po ang bitag. Pero ang bitag, tatak tulfo. Kung po sabihin tulfo, ito po yung hashtag ibabitag mo.